Good day mga travel. So ngayon nagbabalik tayo para sa ating munting vlog. Sorry kung medyo natagalan yung ating pag-upload mga travel sa dahilan na ito ay nabasag yung GoPro natin, yung kanyang lens. Kaya yan, kailangan pa natin mag-order para sa ganun ay magkaroon tayo ng video. Yung baga, makabalik tayo sa vlogging. Dahil akala ko hindi natin makababalik dahil yun nga, nasira yung lens ng ating camera. Pero by God's grace, ayun, nakabili tayo at medyo na madali yung pagdating. Kaya ayun, laking salamat natin yon dahil nagkaroon tayo ng chance na makabalik sa vlogging. So salamat sa ating mga subscriber na palagi nanonood sa ating video at sana hindi na makalimutan sa pag-subscribe mga travel na bangkingan noon at naging popular ito sa maraming mga riders dito sa Bukidnon at sa Mindanao, at dumating yung panahon na na-close to dahil sa mga ilang mga rason na hindi natin alam, pero yun ang nangyari mga travel, pina-close ng mga official siguro, kaya wala na masyadong dumadayo dito mga travel. Pero kung meron man na siguro ngayon konti na lang, di tulad ng dati na napakaraming nakatambay ng mga riders lalo na sa araw ng linggo. Ngayon mga travel ay makikita ninyo ang ganda ng sikat ng araw at syempre yung hugis mismo ng mga bundok. Dito mga travel ay para itong isang Tagaytay dahil sa lamig at ganda at sa lawak ng mga kagubatan dito mga travel. Dahil dito mga travel ay may experience mo talaga yung tunay na lamig na mula sa kalikasan. Oo, kung makadayo ka dito mga travel, kung di ka masyadong sanay sa malamig na klima at saka hangin, ay mas mabuti na magsuot ka ng makapal na jacket para sa ganun ay ma-enjoy mo yung scenario dito, yung ganda ng daan na to. So kita niyo yung mga bundok, di ba? Yan. So kita natin yung Mount Kitanglad, yung tatlong peak valley ng Mount Kitanglad. So dito mga travel yung matatagpuan ang pangalawang napakataas na bundok sa buong Pilipinas. Oo, tama yung narinig yung mga travel. Ito ang pangalawang bundok na pinakamataas dito sa buong Pilipinas, matatagpuan dito mismo sa Bukidnon. So marami tong daanan, pwede ka doon naman sa Impasugong, doon sa Kibinton, o dito ka mismo sa Lantapan or sa Mirayon sa banda ng Talakag mga travel. So kita nyo ang ganda ng ating paligid niya mga travel. So yun ang naging isa nating i-recommenda dito kung pumasyal kayo, dahil yung daan ay friendly naman, hindi lubak-lubak, hindi sira, simentado lang, hindi siya espaltado, pero sulit na siya mga travel. Dito mga travel ay inalis ko muna yung hamog dahil tila nagbablur yung video natin sa dakailanan ng lamig. So kita nyo mga travel, ang ganda ng sikat ng araw. Sabi ka na lang ng wow, ito ang trademark ng Talakag. O mga travel, isa ito sa trademark ng Talakag. At dito din mga travel, yung mismong mga gulayan. Ito yung tinatawag na vegetable basket dito. Mula sa Singko, part ng Lantapan, papunta mismo ng Masimag, sa Talakag naman na part, ay doon mo matatagpuan yung maraming mga gulayan dito mga travel. May repolyo, cabbage, carrots, patatas, atchal, at iba pang klase ng gulay. Yung dinadala sa Cagayan, Davao, Maynila, Cebu ay namumula yan dito mga travel. Itong lugar na to, isa ito sa malaki ang production pagdating sa mga gulayan. So kita nyo, yung bundok mismo mga travel ngayon ay tila pinapagaligiran ng ulap. So kita nyo bali, no? Dahil may ilog dyan na malaki, mismo yung ulap, mismo yung pumunta doon. So kita nyo, ang ganda, di ba? So ganito yung scenario dito mga travel. So kung makapasyal kayo dito, sana machimpuan ninyo yung ganitong sitwasyon dahil hindi naman to madalas. So minsan-minsan lang to mga travel, lalo na pag umulan ng hapon, pagkabukas niyan mga travel ay sigurado may magandang view dito, lalo na pag sumikat yung araw. So kung Insta360 itong camera natin ay sigurado makikita nyo talaga yung ganda ng ulap na yun na nakapaligid mismo doon sa bundok mga travel. Dahil kadalasan dito ay talagang bundok yung makikita mo. Yun ang magiging iconic talaga, dahil tinawag nito o pinangalanan nitong probinsya na to ng Bukidnon dahil sa mga bundok na naglalakihan dito mga travel, na kadalasan ay inaakyat naman ng mga hikers. At yung wall nila dito mga travel ay napakaganda naman.
sakto yung pagkagawa, matibay at saka makinis. So ay mga disente yung pagkagawa dito mga travel. Hindi tulad ng iba na tila ba tinipid yung budget. Iwan natin kung saan yun napupunta. Pero dito mga travel, makapal at saka medyo talagang maganda yung pagkagawa mga travel. Lalo na ganyan, oh. 'Di ba? May pintura pa yan. Kita nyo. Tapos mataas. Para sa ganoon yung landslide ay hindi talaga pumunta dun sa kalsada. So dito mga travel, ito yung tinatawag na Lantaw 360 dahil pag pumunta ka dito sa pasyalan na to ay kitang-kita mo yung halos buong Valencia City. Oo. Lalo na pag nakapatong ka dun sa Lantaw tapos tinignan mo yung ulap na yun. Ako, napakaganda doon mga travel, as in napakasulit at magiging isa yun sa bucket list mo dahil sa ganda na ibigay ng lugar na to. Dito mga travel ay hindi natin i-expect na masusulubong natin yung ulap. Oo, dito mga travel ay talagang nasalubong natin at ganito ang naging sitwasyon natin mga travel. So akala ko hindi natin to madadaanan, pero ito, boom, bumungad sa atin ng makapal na ulap na tila ba nasa langit na tayo. Malayo pa tayo sa langit, pero dito sa part na to tila napunta natin yung langit dahil sa kapal ng ulap at yung mismong lens natin ay may hamog talaga mga travel. So dito mga travel, kita nyo naman yung kapal ng ulap, kaya medyo ako napinto dito mga travel dahil gusto ko munang isulit yung lamig ng ulap na to, yung tinatawag natin na fog, di ba? So sana nakapasyal kayo dito dahil ito ay magiging isang ruta, kung di ako nagkamali, ay magiging ruta ito sa tinatawag na Tuyok na Bukidnon version 3 na endurance. Ito ay, kung di ako nagkamali mga travel, isa ito sa magiging destinasyon, puntahan or daanan ng endurance na yun para sa ganoon i-promote yung turismo dito sa Bukidnon. Dito mga travel, dandahan lang dahil medyo madulas yung daan sa dahilan ng yung putik at pumunta mismo dun sa kalsada dahil wala itong mga kanal. So mahirapan yung putik na umiksit. Walang choice kundi pumunta sa kalsada at ganito kakapal yung ulap dito mga travel. Tila wala na tayong nakikita 100 meters mula sa ating harapan. So sana nag-enjoy kayo dito sa ating video mga travel. Ay papunta na tayo doon mismo sa isa ring magandang view. Dahil dito mga travel, ito yung daan na shortcut papuntang Cagayan de Oro or else papuntang ka ng Wao. So ito yung bali yung daan na dati ay hindi talaga nabigyan ng pansin. Pero ngayon ay unti-unti nang nakikilala mga travel sa kadahilanan naging simentado na ito at accessible na din sa mga motorista. So sana hindi nyo, kung sakali makapunta kayo dito sa Bukidnon, sana hindi nyo kalimutan sa pagpasyal dito. Since nilang Red for Speed, Jitlet, si Boss Vic ay nakapunta na sila dito mga travel noong ginawa yung North Loop. North Loop Mindanao o Northern Mindanao. At isang naging destination nila yung Lake Apo, isa sa pinakamalinis na lake dito sa Bukidnon or hindi ako nagkamali sa buong Pilipinas. Pero kung nagkamali ako, please comment sa comment section kung anong lake or anong lawa ang pinakamalinis na makikita dito sa Pilipinas. So sana hindi na naman kalimutan yan sa pag-comment yan sa comment section mga travel. So dito, isa ito sa tinatawag namin na roller coaster na daan dahil naakyat ka tapos biglang pupunta naman ng bahada o yung Bisaya bahada pero sa Tagalog iwan ko yung mga pababa o yung ganon. So akyat, baba, ganon ang mangyayari. So ayan, kailangan natin punasan yung ating lens dahil grabe na yung hamog mga travel. Dahil may mga pine tree din dito na matatagpuan mismo. Ayan ginawa yung mga pine tree dahil yun, nagbibigay din ng isang tulong lalo na sa lamig. At dito mga travel, hindi lang natin natsyempuhan na isang sana yung harvest season dito, yung mga gulayan para sa kung makita nyo at napakamura ng bintahan ng mga gulay dito mga travel honestly. So ayun, nawala yung fog. So ganito ang magiging hitsura naman o magiging view. So sinabayan ng masikat na araw, pag alis mo dun sa fog, ayun, yun ang bubungad. Pero ayun, masasabi ko ay konting ingat dahil medyo maludulas yung ibang part ng daan na to dahil nga sa sinabi ko, walang kanal. So kita niyo yung view, di ba? Kita niyo yung bundok na para bang lumulutang sa ulap nang dahil sa fog na yon na paraan doon mismo sa malaking ilog. So ganun ang
iyari mga travel. Dito talaga ay napakalamig na sa part na to mga travel. At halos sinisipon na tayo dito mga travel sa pagbabiyahe natin dahil sa tindi ng lamig. Kaya kung makapunta kayo, again, ulitin ko, sana hindi nyo kalimutan sa pagsuot ng makapal na jacket. Dahil dito, papasok na naman tayo sa senaryo na kung saan may fog at matindi din yung lamig. Oo mga travel, matindi yung lamig dito mga travel. Tsaka sana dandahan lang yung pagtakbo natin dito dahil baka makayari tayo, nako, mahirap na magkaroon ng isang kaso o ano bang problema lalo na sa mga katutubo dito. Dahil yung iba ay tribo talaga dito ay Higaw, no? Pero majority ay nakatira na dito ay mga Bisaya. Iwan ko kung may mga Ilonggo ba. Pero ito ay isang teritoryo talaga ng mga isa sa tribo sa 7 tribes dito sa Bukidnon, ang tinatawag na Higaonon tribe. Pero hindi naman gaano ka-stricto. Kailangan lang natin mag-ingat dahil hindi naman lahat ng Higaonon ay mabait. Medyo din yung iba mainitin yung ulo kaya doble ingat na lang. So ganito yung kagandaang daan dito at yung bubungan sa iyo na view ng mga travel. Ulitin ko talaga dahil ito yung aking lugar at talagang ipopromote ko dito sa ating vlog na maganda talaga yung lugar namin at napakalamig ng simoy ng hangin. Kumbaga, mapapaawit ka na panahon, di ba? Yung kanlungan, kumbaga, yung awitin na yun na kanlungan na sana mabalik muli. Lalo na pag nasa syudad ka nakatira, sa mga lungsod, ay napakainit. Pero kung nakapasyal ka dito mga travel, nako, talagang maibabalik mo yung dati na ang lamig ng simoy ng hangin. Di ba? Ang lamig ng simoy ng hangin. Hindi ako marunong kumanta. Sinampulan ko lang ng konti. So, yan lang muna mga travel yung ating video ngayon, yung ating munting vlog. So, sana hindi nyo kalimutan sa pagsuporta. At salamat sa ating mga subscribers sa pagpatuloy ng pagpanood. At yung paunti-unti na pag-angat ng ating mga subscriber. So, balang araw, darating yung point na tayo naman ang babawi mga travel. I cannot promise it kung kailan, pero gagawin natin yon by God's grace. So yan lang muna. Bye bye. Ride safe sa lahat and God bless.